Teofimo Lopez naglabas ng isang video kung saan may sugat sa kanyang ilong at dibdib. Rolly, I don't think I will make it to the fight, bro. Rolly. Ah, man, I gotta call this off. Ayan mga boss, sinasabi niya na Rolly hindi na raw matutuloy ang kanilang laban ngayong August 22. Pero base sa tono ng pananalita ni Teofimo Lopez, halatang troll lang mga boss eh. Pinagloloko lang si Rolando Romero. Makikita naman yung sugat niya, parang pinahid lang na lipstick mga boss. Kilala si Teofimo Lopez na palabiro mga boss, lalo na may paparting na laban. Wala naman na balitang aksidente o napaaway si Teofimo Lopez. Dahil kung napaaway yan, nagkaroon ng sugat, dapat kalat na ang balita tungkol dyan. Kaya malaki po ang posibilidad na troll lamang ito ni Teofimo Lopez. Sabi ni Lopez kung manalo siya kay Rolando Romero ngayong August 22, target niya ang isang unification kontra Devin Haney. Gusto rin ni Teofimo Lopez na labanan si Ryan Garcia. Kaya importanteng laban ito kay Lopez, kailangan niya may panalo. Malaking pangalan ang nag-aabang sa kanya, Devin Haney at Ryan Garcia. Sa ibang banda naman, Teddy Boy Atlas, nagbanta nga po kay Ryan Garcia. Kung lahat daw ng analyst nakikita na siya ang llamado sa laban kontra Conor Benn, iba raw ang pananaw ni Teddy Boy Atlas. Dahil nakikita niya na dangerous fighter itong si Conor Benn. Kahit malakas daw ang suntok ni Ryan Garcia, kung hindi naman niya kayang tanggapin ang suntok ni Conor Benn, baliwala din. Kaya pwedeng maunahan daw yan si Ryan Garcia at pwede siyang matulog. Kaya babala ni Teddy Boy Atlas, huwag masyadong kumpiyansa si Ryan Garcia. Dapat ituring niya itong laban na delikado sa kanyang karera. Dahil hindi biro kalaban si Conor Benn mga boss, bumabatak to ng malakas. Kung mapapansin sa mga laban niya, may bitaw din si Conor Benn. Kapag tumama yan ng malakas, pwede kang magrogi at matodas. Kaya babala ni Teddy Boy Atlas, hindi ito easy fight para kay Ryan Garcia at pwedeng matulog si Ryan dito kung magkamali. Kaya abangan natin ang kanilang bakbakan September 12. Kanino kayo dito mga boss? Sa ibang banda, update sa susunod na laban ni Alex Ayala. Kalaban po niya ang Amerikanong si Cathy McNeely para sa round of 32. Pero bago ito, lalaban daw muna si Alex Ayala sa double match kasama ang tennis legend na si Venus Williams, bago siya lumaban ulit sa single match sa WTA 1000. Ayon sa mga tennis analyst, may tuturing na 55-45 na dikit ang laban na ito. Pwedeng manalo daw si Alex Ayala at pwede rin siyang matalo kontra Cathy McNeely. May balita nga po na isang laban lang ni Alex Ayala sa WTA 1000 ay kumikita na ng 2 million pesos. Isang laban lang yun mga boss at sunod-sunod pa ang kanyang laban sa loob ng isang taon. Hindi katulad sa boxing, 2 o 3 laban ka lang. Maswerte na kung makatatlong laban ka sa isang taon. Malaki lang ang kitaan sa boxing kapag sikat ka na at kilala rin yung mga kalaban. Pero kung Thailander, Japan lang ang mga kalaban mga boss, maliit lang ang kita dyan. Tapos 2 at 3 beses ka lang mapalaban sa isang taon. Dito sa laro ni Alex Ayala, laging may laban. Malaki din ang kanyang mga sponsor. Hindi katulad sa boxing, halos walang sponsor sa Pilipinas. Si Manny Pacquiao lang talaga ang boksingerong pumapaldo tuwing may laban. Okay mga boss, alam mo ng balita natin. Follow for more updates.